Paul, see you tomorrow. Bye. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw mga kabayan, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ugali dito ng mga Greenlandic ayon lamang sa aking experience. Itong kasama ko na to, kanina pa kami dito pero hindi kami nag-uusap. Alam nyo ba ang mga Greenlandic ay nabansagan silang mga introvert o yung mga taong bihira lang sila sa sagot pag tinatanong mo. Itong kasama ko naman, nakalimang tanong na ako sa kanya, sasagot siya ng isa, alanganin pa. Kasi nga medyo mahiyain sila dito mga kabayan at saka sobrang hina ng boses. Hindi naman lahat pero halos lahat dito ng mga Greenlandic ay medyo mahinahon sila magsalita at sobrang tahimik. Minsan nga pag hindi mo sila kinakausap ay hindi sila magsasalita. Alam nyo ba itong bansang Greenland ay nasakop ito ng bansang Denmark. Ang Denmark ay tinagurian silang most happiest country in the world, most cleanliness country in the world, at most safest country in the world. Hinirang na the safest country in the world to visit. Denmark! Cleanest, greenest, and happiest countries. Denmark! Tinatayang nasa 89% dito ang Greenlandic o Inuit, samantalang nasa 11% naman ang Danish o galing sa Denmark. Kaya hindi nakapagtataka na na-adapt na din ng mga Greenlandic ang kultura ng Danish, gaya din sa ating mga Pilipino. Noong nasakop tayo ng panahon ng mga Espanyol ay na-adapt din natin ang ibang kultura nila. Dito sa Greenland mga kabayan, ang mga tao dito ay magkahawig sila ng Asia o gaya din sa ating mga Pilipino. Minsan nga may mga Pilipino dito, pag nakikita ko ay napagkakamalan ko silang mga Greenlandic. Yung mga Greenlandic naman, minsan napagkakamalan din kaming Greenlandic. Pero kitang-kita naman minsan mga kabayan yung pagkakaiba. Minsan ay tinitingnan ko sa ilong. Medyo mas matangos kasi ng ilong yung mga Greenlandic dito. Hindi kagaya sa ating mga Pilipino ay hindi naman halos lahat ay matatangos ang ilong. Lalo na ako mga kabayan ay hindi tayo nabiyayaan ng matangos na ilong. Pero ayos lang yan basta nakakahinga tayo. Kaya itong kasama ko mga kabayan, minsan na lang ako magtatanong sa kanya kasi makalimang tanong muna ako sa kanya bago niya sasagutin. Yung sagot niya mga kabayan ay alanganin pa. Minsan nga tinatanong ko siya kung nag-aaway ba sila ng syuta niya. Ang sabi niya madalas doon sila mag-away. Ang sagot ko naman baka nag-aaway kayo kasi hindi ka sumasagot. Ang sagot niya naman sa akin ay tumawa lang. Kaya minsan mga kabayan, hindi ko makuha yung mga impormasyon sa kanya dahil nga bihira lang siya sumagot at yung sagot niya ay tawa lang din at saka mahinahon. Pero kahit ano pa man kabayan ay gustong gusto ko na din yung ganitong kasama minsan, yung walang masyadong sinasabi. Lalo na dating namin sa trabaho ay wala talaga siyang pakialam dito, walang pakialaman kung anong ginagawa mo. Basta mayroon kang trabaho, siya naman ay mayroon din siyang trabaho at hindi kami nagpapakialaman. Kaya dito wala talagang pressure ang utak ko dito sa trabaho. Kahit mismong boss dito ay palagi ang tinatanong kung okay ka lang ba or okay ba yung trabaho mo. Hindi ka pinipressure dito sa trabaho basta mayroon ka lang ginagawa sa araw-araw. Itong time pala to mga kabayan ay nagbabiyahe kami nito papunta doon sa daycare center kung saan niya iniwan yung kanyang anak na 2 years old. Kada umaga kasi iniiwan niya doon bago pupunta ng trabaho. Normal na dito sa Europe ang iniiwan ng kanilang anak sa daycare center at sila naman ay magtatrabaho. Pagkahapon ay kinukuha nila. Hinatid ko ito siya dahil nga kukunin ko ang sasakyan dahil ito yung gamit namin pag umuwi at pasok sa trabaho. Ang mga Greenlandic mga kabayan ay may pagkasimilar din sila ng ugali sa Pilipino. Yung ugaling palaging masiyahin, lalo na pag pinapansin mo sila ay nakangiti sila mga kabayan. Ang hindi lang nila makuha sa atin na ugali, tayong mga Pilipino ay masisipag at matiisin. Lalo na sa ganitong lugar na okay yung sahod ay talagang magtitiis yung mga Pilipino dito na kahit hindi makauwi ng Pilipinas ay basta makaipon na sila dito sa lugar na ito. Sila naman kasi ay hindi naman nila naranasan ang mga ibang bansa dahil ang lugar nila ay okay naman ang pamamalakad ng gobyerno. Kaya pag nariningan nila ang Pilipino ay masasabi nilang masisipag, matitibay at matiisin daw kami dahil nga ang haba ng panahon hindi kami umuwi. At dito na nga kami mga kabayan, nakarating na kami sa daycare kung saan pinag-inuwanan ng kasama ko yung anak niya at kukunin na niya. Hanggang dito na lang aking mga video mga kabayan. Maraming salamat sa laging panunod at ingat po kayo palagi and God bless po.